Paano mo aaminin kay partner na member ka ng LGBTQIA+ community? Ito na nga po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. Bilang pagdiriwang ng ating Pride Month, syempre nangyayari naman ho talaga ang ganitong klase ng mga eksena na later on sa inyong relationship, tsaka lang na-discover ng inyong partner o tsaka lang nabubuo talaga sa kanilang katauhan na, ay, oo nga, hindi talaga ako ganito o ganoon katulad ng pagkakakilala ko noon sa sarili ko. Ayan, so ito, sabi ni Flor de Liza Casquero, advice ko lang po kung papaano nga aminin. Bago mo aminin, pakiramdaman si partner kung matatanggap ka niya, kung sakaling aaminin mo na. Pero kung alam mo naman sa sarili mo na mahal ka ng partner mo at tatanggapin na ang pag-amin mo, sabihin mo na. Malay mo, matagal nang alam din ng iyong partner ang tunay mo palang pagkatao, tapos ikaw na lang ang hinihintay niyang umamin din. Sabihin mo na sa kanya ng maayos at mag-usap kayo ng mahinahon. Mag-set ng time kung kailan handang-handa na at kung aamin ka, make sure na makikinig siya sa mga sasabihin mo. Kung mahal ka rin ng partner mo, kahit ano pa o sino ka pa ay tatanggapin ka niya at mauunawaan ka. Okay, maraming salamat sa iyo, Flor de Liza Casquero. Si Darwin Rosel, sabi niya, if I'm going to admit as a member of LGBTQIA+ community, lakas ng loob ang kailangan para sabihin sa partner ko. The earlier, the better. Pag-isipan niya kung tatanggapin niya ako o hindi. Kasi sa panahon ngayon, mahirap makakuha ng acceptance sa mga... Ayan, mahirap na ang makakuha ng acceptance. Ayan, kahit pa nga yung partner natin, ano? Kasi parang ang dating daw po sa iba niyan, para silang pinagsinungalingan. Parang iniharap mo sa akin ay ibang pagkatao doon sa tunay na ikaw. Kaya naman, let's also give our partners the benefit of the doubt. Kung tatanggapin ba tayo, magpapatuloy sa relationship, or tayo rin, pakikinggan ba nila tayo kung sakali na sasabihin na, I'm sorry, kailangan ko na ring umalis sa relationship na to, hindi ito yung para sa akin. Ganoon yun, di ba? May respeto pa rin in the end. Ayan, sabi naman ni Jason Abulencia, kung sakaling ganyan ang sitwasyon, sasabihin ko na agad ang totoo. Kesa sa iba pa niya malaman at hayaan ko siyang magdesisyon nang hindi ko na kailangang ipilit pa ang sarili ko kung sakaling aatras na ba ang partner ko. Magandang punto rin. 'Di ba? Naaaminin mo na lang kaysa sa iba pa malalaman, para ka nagtatago at yun nga, para mong niloloko pa yung partner mo. Ganun ang datingan. Ayan, sabi naman ni Lydia Estaliero, ipagtatapat ko sa kanya, Kuya Poy, kung ano ang totoo at kung sino ako, nang sa ganun ay hindi na magsisi sa huli, para matanggap din niya kung ano ang pagkatao ko as LGBT. Mas mabuti na yung malaman nila ng maaga kesa patagalin pa. Tsaka parang ang hirap din kumilos nun, ano? Na parang ibang tao ka sa harap ng partner mo, pero ibang tao ka rin sa harap ng mga tamang tao na nasa paligid mo. Kung saan na ilalabas mo yung tunay na ikaw. Wala ho talagang anong tawag mo rito, walang makakapantay doon sa saya na makilala ka ng partner mo talaga. Ayan, sabi naman ni Enrique Vista, para sa akin, tatanungin ko ang aking sarili kung kaya ng partner ko o kung hihiwalayan niya ako sakaling ipagtapat ko sa kanya. Na isa akong miyembro ng LGBTQIA+ community, para magkaroon ako ng lakas ng loob para maipagtapat ito sa kanya. Ngayon, kakausapin ko siya ng seryoso, sasabihin ko sa kanya at sasabihin ko rin na ipinipilit ko lang naman na maging matatag, pero mas lamang talaga ang pagiging LGBTQIA+ community member ko ngayon, na nasabi ko na lahat ay handa naman ako sa magiging reaksyon niya at sa magiging desisyon niya. At dahil naipagtapat ko na sa kanya ng maluwag sa aking dibdib kung ano man at sino man ako ngayon, taas noo ko pa rin nga harapin ang kinabukasan. Maraming salamat sa iyo, Enrique Vista. Pero iyan nga po, bottom line here is, hindi naman po hindi question kung aaminin mo ba, kung ipagtatapat mo ba sa partner mo o hindi. Dapat na ipagtapat mo sa iyong partner.
Yung timing, oo naman, it matters. Yung timing, ayan, pero kailangan ba na sabihin lang natin kung alam natin na tatanggapin niya? Hindi rin ho. Oo, tanggapin niya o hindi, o kailangan merong respeto pa rin. Kung maghihiwalay, kung ipagpapatuloy, kung kakayanin ba, at tanggap ka naman talaga ng buong-buo ng partner mo, sige lang. Pero kailangan nga ho dito na may respeto both parties doon sa magsasabi, doon sa aamin, at doon sa pagtatapatan. Wala naman hong masama doon. Basta ang importante, totoo tayo sa ating mga sinasabi, ikinikilos at ginagawa sa harap ng ating mga sinasabing mahal na mahal. Oh, ganun.